Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa Sama mo si Taning. Ako, kumakaway sa'yo mula sa langit. Fine. Ngayong Lunes, narito na nga ang ating pagkaabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Bago nga mahulog sa bangin itong si Don Pepe, ay asar talo naman itong si Moira dahil tila inaasar ngayon ni Don Pepe itong si Moira na nakahanda na ngang mawala itong si Don Pepe at dito naman na sinabi ni Don Pepe kay Moira na habang na sa itaas daw siya sa langit, kumakaway daw siya dito kay Moira at dito naman na naasar ng gusto itong si Moira at nang iwanan nga nila Moira at Balahadja itong si Don Pepe at pinakalagan dito ni Dax ay dito naman na kumuha ng pagkakataon itong si Don Pepe at gamitin itong binigay ni Zoe na gamot na pangpatulog at dito niya na itinurok kay Dax at nahimatay nga ito at hindi na nga nag-aksaya ng oras itong si Don Pepe. Agad siya na kumuha dito ng kahoy upang ipokpok dito naman kay Balahadja at sakto nga magpasok ni Balahadja dito sa pinagtatalian ni Don Pepe ay dito niya hinampas at talagang bumulagta ito at dito na rin nagmamadali itong si Don Pepe lumabas at dumaan sa likuran at dito rin na niyakap ni Zoe nang makita ni Zoe itong si Don Pepe at dito rin na sinabi ulit ni Don Pepe na wag daw mag-alala dahil hindi daw niya idadawit itong si Zoe at itong si Moira. Kaya agad na tinungo nila ni Zoe at Don Pepe itong kotse at pinasakay siya nito. At nang makalayo-layo na sa lugar na iyon, dito naman huminto itong si Zoe at nag-usap itong dalawa na si Don Pepe. At maya-maya nga nagring itong cellphone ni Zoe. At nagtanong itong si Zoe kay Don Pepe kung sagutin ba daw niya tawag ng kanyang ina na si Moira. At dito naman na sinabi ni Don Pepe na sagutin niya para hindi magduda at hindi mag-isip na kung ano-ano itong si Moira. At dito nga sinagot ni Zoe at nagtanong pa nga ito kay Don Pepe na kung sabihin na ba daw niya na pinatakas niya itong si Don Pepe at wala siyang balak na idamay sa pangyaring pagkidnap dito. At dito naman na sinabi ni Don Pepe sa kanila kay Zoe na wag daw muna dahil baka nandun pa itong si Balahadja at delikado itong si Moira. Kaya agad naman na lumabas sa kotse itong si Zoe upang kausapin na nga itong kanyang ina. At dito na nga na nagkukunwari itong si Zoe na walang alam at nagulat kunwari na nakawala nga daw itong si Don Pepe. At dito naman na nagbabanta itong si Moira kay Zoe na kapag hindi daw nila matagpuan itong si Don Pepe ay talagang mabubulok sila sa kulungan. At dito rin na ibinaba na nga ni Zoe ang telepono at sakto naman na tinawagan ni Don Pepe itong si RJ at itong si Giselle. Sa akala na narinig at nalaman na nga dito ni Giselle at RJ na may kinalaman nga itong si Zoe at Moira sa kidnapping. At dito rin ang gagalayti sa galit itong si Zoe at hindi niya napigilan itong kanyang sarili. At binuksan ni Zoe ang kotse at pilit na kinuha ang cellphone na gamit nga dito ni Don Pepe. At dito naman nagmamadali na lumabas itong si Don Pepe upang takasan nga ito si Zoe. At dito rin sa labas ng kotse, dito nagtatalo ang dalawa at sinabi ni Zoe na walang utang na loob itong si Don Pepe pagkatapos niya itong tulungan. At dito rin nagumante itong si Don Pepe at sinabi kay Zoe na traidor ito at wala siyang apo dahil si Annalyn lamang nag-iisang anak dito ni RJ. At tuluyan na ngang naitulak ni Zoe itong si Don Pepe sa bangin. At dito naman na hindi ipatiyak kung nakakaligtas nga ba ito. Kaya yan naman ang ating pakatutukan kung masabi pa ba ni Don Pepe ang kanyang nalaman na ito si Zoe ay hindi nila kadugo. Yan lang po at marami pong salamat.